walking with it. Hi everyone! Good evening! I'm back! It's your Mama Sam dito sa Sam TV. Kamusta naman kayo mga amigo, amiga, kumare at kumpare? Sana lahat kayo ay okay at safe ngayong araw na to. Syempre kung ako naman ang tatanungin nyo, sa awa naman ng Diyos, ito, fresh overload pa rin ang lola ninyo, di ba? So sana lahat kayo ay nakakain na ng bonggang-bongga sa mga ibang panig ng mundo. Sana kayo ay nakapag-almusal na, nakapagtanghalian ba? At ako naman ang tatanungin ninyo, sa awa naman ng Diyos, nakapaghapunan na kami ng bonggang-bongga nino. Masarap yung ulam namin ngayong gulay. Ewan ko ba, pag gulay talaga natutuwa ako kasi nasasarapan ako sa kanya, promise. Hindi ko alam kung bakit, basta gusto ko ng gulay. Kasi parang feeling ko kapag gulay, isda, parang ano siya, ang healthy. Pag ano kasi parang karne, ewan ko ba, parang ayaw na ng katawan ko ng karne ngayon. Charot. So, hindi, ibig ko sabihin, gusto ko ng chicken, gusto ko ng pork, pero as long as possible, kapag may gulay, talagang kinukuha ko yung opportunity na makakain ng madami. Kasi dito kasi sa Thailand, ang pagkain dito, puro pork, puro chicken, puro karne. Parang bihira silang maggulay. Mostly, isda, or kaya, ayun, chicken. Parang gusto ko talaga ng gulay. Kaya, ewan ko ba, pag naggugulay talaga si No, ayun, natutuwa ako. So, kanina gulay ulam namin. Repolyo na ginisa niya sa chicken. So, yun. Pero syempre, mas kinain ko talaga majority yung gulay. Kasi, ay nako, tulad na sinabi ko, gusto ko ng gulay. Charot. So, ito na. Syempre, marami tayong chika ngayon. Ito pa rin, about Michelle D pa din. Kasi naman, si Michelle D naman kasi ngayon, talaga napaka-indie man ngayon sa mga, sa mga tawag dito, current affair, di ba? Kabilaan yung interview niya. Para siyang nanalo ng Miss Universe. Alam mo yon, talagang ibang level talaga itong si Michelle D, di ba? Kung iisipin mo, panalo eh. Kaya naman, ang sabi niya kanina sa interview niya, ito talaga pinakagusto ko to. I was the one of the most bashed Miss Universe Philippines after winning. Totoo naman yon. Ang dami ng bash sa kanya noon. To be able to win all of your heart, true representing of all you with the best of my abilities. I really can't say thank you enough, di ba? So, ang ganda ng message. Alam mo, pag nagsasalita si Michelle D, sobrang natutuwa ako sa mga sinasabi niya kasi nakaka-inspire. At alam mo yun, napakakalmado. At kung iisipin mo yung mga sinasabi niya, sobrang alam mo talaga na etong taong to, sobrang napaka-edukada, the way kung paano siya magsalita, sobrang classic ng mga sinasabi niya. Ang classic-classic ng dating. Tapos, sobrang gusto ko the way kung paano siya manamit, kung paano siya, yung kanya, yung pagiging authentic niya, sobrang gustong-gusto ko yon. Ayun yung nagustuhan ko kay Michelle D. Actually, dati, kung babalik ako doon sa 2022, hindi ko siya gusto. Pero naniniwala ako na malaki yung tsansa na makabalik tayo sa semifinals. Kasi pag tinignan mo kasi si Michelle D, sobrang kakaiba na parang feeling ko na ang classy ng beauty niya, tipong hindi tatanggihan basta-basta, di ba? So, hindi man siya nanalo Miss Universe, ay tama naman sinabi niya na panalo naman siya sa puso ng mga Pinoy. Kaya nga kahit nga top 10 lang siya sa Miss Universe, ay bibigyan siya ng welcome home parade, di ba? Ng homecoming parade. So, na maraming nagtataas ang kilay kasi sinasabi nila, ano ba yan, top 10 lang bibigyan ng parade. Ako naman, ang reaction ko naman dyan, okay lang naman yon. Hindi naman ang pinagdiriwang dito kasi naka-top 10 siya sa Miss Universe eh. Ang pinagdiriwang dito kung paano si Michelle D naging isang kandidata sa Miss Universe, kung paano niya inilaban ang Miss Universe ng bonggang-bongga. Ayun yung kinatuwa ko kay Michelle D. Doon ako sa part na yun na talagang sobrang para sa akin, winner. Di ba? Sobrang winner niya. So, doon ako talaga nasayahan. At yun talaga yung masasabi ko sa lahat ng hirap, pagod, at ipinakita niyang galing dito sa Miss Universe na kahit hindi siya nakarating ng top 5, kumbaga parang doon mo iisipin na ang isang taong to
ay dapat talaga bigyan ng ganitong honor. Kasi naman, hindi naman kasi ang pinag-uusapan dito, yung tipong ano ba talaga yung na-achieve niya. Ang pinag-uusapan kasi dito kung ano yung determinasyon na meron siya. So yun, so talagang ramdam ko na winner talaga siya sa mga puso ng Pinoy. Kasi inallowed talaga siya na sila yung nag-request na bigyan ng homecoming parade. So natuwa naman ako. Kasi sa history ng mga beauty queen, si Beatrice Luigi Gomez hindi ganito kabongga. Kumbaga, sa lahat ng beauty queen, siya yung bibigyan ng ganitong privilege. Siya yung bibigyan ng ganitong istorya na naka-top 10 sa Miss Universe, bibigyan ng homecoming parade. So, doon panalo. At kasado na to this coming December 4, 4 p.m. sa around ng MOA. So, doon po gagawin yung parada niya. O, di ba? Ang bongga lang. Pero huwag kayong mag-alala. Malay nyo makarating pa yan ng Makati, di ba? So, yun. So, ako natuwa lang ako kasi honor kasi natin kung ano yung ipinakita kasi ni Michelle D sa Miss Universe. At kahit hindi niya nakuha yung corona, para sa atin lahat ay panalo, 'di ba? So yun yung magandang ginawa ni Michelle D. At ito pa, syempre, sa interview kanina ni Michelle D, sinabi niya na abangan ninyo sa mga susunod na araw kasi may pasabog siya. Ito na yung nag-agam-agam yung mga tao na sinasabi nila na nako, haka-haka yung mga tao na sinasabi nila na baka si Michelle D na gagawin National Director ng Miss Universe Philippines. Na itinanggi naman ni Michelle D na hindi. Kasi daw, ang pagiging National Director daw ng Miss Universe Philippines, nakita naman daw nila na sobrang galing daw magtrabaho ng organization ngayon. So mula yun kay Michelle D. And then ako, para sa akin siguro, mataas yung respeto niya sa organization. Kahit sabihin mo in-offer sa kanya to, hindi niya tatanggapin yun. Kasi nandiyan dyan sila Shamsi Supsup, nandiyan dyan sila Jonas Gapud. Kumbaga parang hayaan natin na sila muna ang magtrabaho dyan. Ngayon si Michelle D, abangan natin kung ano yung pasabog na sinasabi niya regarding dito sa naririnig-rinig nga natin na magiging bagong ano na siya, di ba? So ano kaya to? So kahit ako hindi ko pa alam. So abangan natin sa mga susunod na araw kung ano tong sinasabi niyang pasabog ng organization ng Miss Universe Philippines. So, di ba? So, yon. So, hindi ako makapaghintay. Sobrang talagang, ay nako, excited ako for kung ano ba yung mga bagong papel sa kanya dito na gagawin niya sa mundo ng pageantry. So, parang dito, sinasabi na di pa tapos si Michelle D. O, di ba? So, yun. So, nakakatuwa. Yun yung abangan natin ng bonggang-bongga sa mga susunod na araw. And then, doon naman sa mga nagre-react na tinawag ni Michelle D na powerhouse ang Thailand doon sa kanyang interview. Kasi nga, di ba, as kanyang live. So, ang sinasabi kasi, interview yata yun oo, sa kanyang interview. Ang sinasabi kasi, bakit daw tinawag ni Michelle D powerhouse ang Thailand na hindi pa naman daw powerhouse? Ako para sa akin, siguro dahil doon nga naririnig niya na isa din sa mga madaming fans at tagahanga ang Thailand. Pangalawa, nakikita niya na sunod-sunod din naman ang pagkapanalo ng Thailand sa iba't ibang larangan ng pageant. Diba? Andiyan yung ngayon taon na to, nakatatlong corona na sila mula sa ano bang nilabanan nilang Miss Aura, 'di ba? Miss Aura International, and then nasundan to na Miss Tourism International, and then nasundan din to ng may isa pang pageant sila, Miss Planet International. So yes, mga minor pageant lang naman to, pero kung iisipin mo, mahakot na rin naman sila ng award ng Corona, di ba? So unti-unti na sila na sunod-sunod yung hakot talaga nila ng titles mula sa iba't ibang larangan ng pageant, mapa male man to or mapa female, di ba? So kung iisipin mo doon sa part na yon, hindi mo mayaalis sa utak ni Michelle D na malakas ang Thailand pagdating sa ganito sa mundo ng pageantry. Kaya siguro kino-consider niya na powerhouse, di ba? Pero kung ako tatanungin mo, hindi pa muna. Charot. So yun, Philippines lang ang powerhouse pagdating sa Asia. Kumbaga parang yung iba, they are trying, and then nandoon naman sila sa status na
they are going there, di ba? Very soon siguro. Siguro marami pa kailangan nilang patunayan talaga katulad ng pagkapanalo nila sa Universe, sa Miss World, sa ano tawag dito, Miss International, as a Miss Grand, o Miss Grand nga, hindi pa sila manalo-nalo, medyo hirap pa din sila. So, ako para sa akin, it's appreciation more na yun yung sinasabi ni Michelle D. Pero, huwag kayong magalit kay Michelle D kasi lahat naman tayo siguro iba-iba talaga yung vision natin, di ba? So, yun. Ako para sa akin, opinion yun ni Michelle D. So, okay lang yun. Wala naman akong pwedeng maging reaction na iba. Diyos ko, Michelle D na yung nagsabi. She's a Miss Universe Philippines and Miss Universe top 10 finalist. O, di ba? Na naging top 12 naman sa Miss, top 18 ba? Sa Miss World. O, di ba? Kung iisipin mo, grabe yung isang Michelle D, hindi lang yan basta-basta na kandidata. Kumbaga parang marami talaga siyang napatunayan pagdating sa mundo ng pageantry. So yun, so syempre excited ako sa anuman ang kaganapan na magaganap dito kay Michelle D. Very soon, yan yung abangan natin. Pero syempre, dapat ipag-pray lang natin si Michelle D. Syempre yung kalusugan niya, kung ano pa man yung mga susunod niya pang ganap, ayun yung tutukan natin. And then of course, tingnan natin kung ano yung pasabog na sinasabi nila sa mga susunod na araw. So, I'm so excited sa announcement na yan. So, yun. So, yun ang abangan natin. Kayo guys, ano guys ang masasabi ninyo dito sa mga pinag-uusapan natin ngayon o pinagchichikahan natin ngayon ng bonggang-bongga. So, please comment below para at least malaman ko naman kung ano naman ang chika mo sa mga tinatalakay natin ngayon. So, yun guys. Of course, maraming salamat sa inyong lahat sa walang sawang suporta na binibigay ninyo dito sa channel ko. At sa mga hindi pa po nakaka-subscribe dyan, please don't forget to click like and subscribe my channel. At i-click nyo na rin po ang notification bell para lagi kayong updated. Syempre, sa aking mga chika. Sabi ng ganon, always keep smiling and always think positive. Walang imposible guys. Magtiwala lang tayo sa itaas. So yun guys, hanggang dito na lang. Hanggang sa muli natin chikahan. See you tomorrow. Thank you guys.